Ipinagmamalaki ng Davao City ang serbisyo ng Central 911 na sinimulan noon pang 2002. Ito ang pinakauna sa Asya at ikatlo sa buong mundo. Pag-uusapan po natin itong project ni President Rudy Duterte. I just want to correct yung perception about President Rudy. Alam mo, sa governance, very important yung sincerity, passionate. Ibig sabihin, attached talaga sa iyo yung public service. Meron kasing iba na ang purpose ng public service is for status quo. Kilala ka sa munisipyo, kilala ka sa probinsya, sa Pilipinas. Status quo, ang gusto doon ay parati ka nandyan ka lang from generation to generation. Yung iba, ginagamit yung weaknesses ng sambayan ng Pilipino. The other model of governance is from the beginning, you're already passionate. You're already sincere. Talagang trabaho ka. And you have your political will. Ibig sabihin, political will, without any favor, para sa sambayan ng Pilipino at para sa karamihan, sa Bisaya pa, para sa kadaghanan, mo imong implement. Now, isa sa magandang project ni PRRD dito sa lungsod ng Davao, na kung saan siya ang nag-start and first in buong Pilipinas, itong Central 911 ng Davao City. I was a councilor dito dati. Ngayon, hanggang ngayon. Yung technology, in fairness to the one who helped us on this, in tie-up with the private sector, the late Al Abuitis, yung Davao Light. Kasi yung ating mga kalsada, merong mga post light. May mga number yan, yung post light. Then, in the city of Davao, dahil malaki ito, siguro mga 35,000 post light yan. Subdivision, anywhere, highways, nandyan yan. Yung private sector, advance yung technology nila. And of course, yung Abuitis Group, through President Mayor Rudy Duterte, nakita niya yung importance ng technology. So, nagtayo siya ng 911. Of course, US, nandyan na yan. Matagal na yan. US, maybe Canada. But in the Philippines, tayo ang una, Davao City. So, ang ginawa, nag-tie up yung Davao City at saka yung Davao Light. Gumawa ng platform using the computer. Nandyan lahat. Tiningnan sa GIS, Geographical Information System. Tititingnan sa satellite, sino-zoom. Then, tinitingnan yung post light sa buong Davao. Pinapasok, may data naman sila niyan. Then, strategically, dinidistribute yung mga sasakyan. Lahat ng mga area na lungsod ng Davao, merong mga police car. Ayun. Sa Japan, na makita mo dyan yung police na nasa tabi, meron silang police visibility. Dito sa Davao, other than human being, yung tao na police, naglalakad araw-araw, meron ding mga vehicles. Distributed yan, and makikita mo yan doon sa satellite, sa GIS. Then, gumawa ng program, yung Central 911, yung Davao City, merong mga operator. Ibig sabihin, may mag-ooperate sa telephone. Then, merong awareness program. Pinaalam sa buong Davao na pag merong aksidente dyan, pag may problema, tawag kayo sa 911. Inayos ito sa cellphone. Yung mga cellphone provider na kung saan pwede kang tumawag through cellphone sa 911. Then, pagdating sa 911, yung tawag mo, sasagutin niya ng operator. Ma'am, merong bangga dito sa street na ito. Then, pagdating sa operator, titingnan nila yan sa map nila, sa Geographical Information System, GIS. Makikita yung mapa. Then, yung telephone operator will immediately connect doon sa police kung saan nakadistribute sa buong Davao. O, merong report dito, immediate, kaagad, merong aksidente na nangyari dyan sa kalsada na yan. In a matter of time, pupunta yung police. So, ganun po yung reporting. May problema po dito, merong stabbing incident. Ito po yung post number, pak. Kasi lahat ng area, may poste mo yan, may ilaw. Ito yung post number. Pag walang poste, yung street, hanapin yan. Then, itatawag ng operator yan doon sa police o dyan sa area na yan, ito yung puntahan nyo, merong saksakan yan or stabbing incident. Then darating ka agad yung police. Hotels, meron kang discomfort, mayroon kang maginga. You dial 911, anong hotel mo, malalaman ka agad yan sa satellite. The 911 is very, very important. Ito po ay program ni Mayor Rudy Duterte, sinimulan ni Mayor Rudy Duterte. First time sa buong Pilipinas na meron yon. This was been long time ago. Bago pa siya presidente, nandyan na yan.
Ngayon, of course, may problema ata yung tatawag ka kasi may 911 din yung DILG. So, nagkaroon ng problem. Inaayos na yung technical aspect nito. But, so pag dito ka sa Davao, secured ka because you can use your phone. On the other hand, yung mga tatawag tapos nagbibiro, hindi totoo, mahuhuli din kayo kasi nakarecord yung cellphone ninyo. On the other hand, yung binanggit ko dito once upon a time, yung Task Force Davao, bago ka pumasok ng Davao City, ang dami ng checkpoint at naka-x-ray. Kaya mga tao gusto dito sa lungsod ng Davao. Binanggit ko din yung firecrackers ban. Walang sugat dito every year. Dati, puno yung ospital, pero dito sa Davao, walang accident. So, lahat ito ay ginawa ni Mayor Rudy Duterte. At ito ay para sa sambayan ng Pilipino. So, from the beginning, ang iniisip ni President Rudy Duterte yung security, kabutihan ng tao. Hanggat sa muli, this is Councilor Danny Deang Hirang, 911 call center, first time in Davao for emergency purposes. Nauna sa lahat ng LGU sa buong Pilipinas. God bless Philippines. Ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. Bye-bye for now. A political analyst, Danny Deang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Deang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.